So mga sangkay, medyo nakakatawa lang ito dahil nga po may nagpa-breaking news. At hindi lamang po talaga itong vlogger na to itong breaking news nila. Marami po silang nagpakalat. Ngayon, itong binalita nila, itong upaw na vlogger, naglatag po ng video na may breaking news. Lamang na daw po si Isko. Ito po yun mga sangkay Anyway, bago ko ipakita, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification. So, ito po yun mga sangkay. Ayan! Dumagoso, 57%. Marcos, 46%. Nakakagulat, mga sangkay, di ba? Pakinggan po natin. Kasi, eto, wait lang. Yung information na inilabas niya mga sangkay na galing daw po sa SWS ay kinuha po sa Manila Standard. Mamaya, may nangyari dyan sa kanyang balita o sa kanyang information na inilabas. Pakinggan po muna natin to. Ito, sabi nga si Dumagoso o si Isko Moreno ay 57%. Wow! 57%! At si Marcos ay 46% lang. Oy, palakpakan. Uy! 46% lang. Dito pa lang mga sangkay, makikita mo na. Mamaya mag-react tayo. Ubusin lang natin to. Wow! Ano ba yan? Baka naman fake news yan. Uy! Baka naman fake news yan daw. Si Banat ba yung magpe-fake news? Uy! Si Banat ba yung mag-fake news? Ay, nako, mga sangkay. Eto eto lang. Tingnan nyo mabuti yung numero. 57%, si Marcos naman ay 46%. Bilangin natin to mga sangkay. Ang 57 plus 46%, ilan na lang? Ilan na? 103. Diba? Anong nangyari? Ba't lagpas na lagpas po yung numero? 57% plus 46% equals 103%. Dito pa lang, alam mo ng fake news na to mga sangkay. So, ituloy natin. Alam nyo kung saan ito galing na information niya? Ayan. Galing po dyan sa Manila Standard. Nakalagay po sa title, Filipinos have more trust in Moreno than Bongbong Marcos. According daw po sa SWS survey. Wow! Ngayon, mga sangkay, naintriga ako kung ano ito. Hinanap ko. Kasi nakakagulat, di ba? Kasi alam nyo naman, nakakalabas lang po ng bagong survey mula po sa SWS. At mamaya, ipapakita ko po sa inyo. Kaya nga, sabi ko, fake news to, paano nangyari na lumamang si Isko Moreno at si Bongbong Marcos ay nasa baba na. Sa bagong survey na lumabas, nakaraang araw lamang mga sangkay ng SWS, 50% si BBM. Mamaya, ipapakita po natin yan. So, yan po yung source niya. Ito po yun mga sangkay. Ayan po. May mga nagpakalat din po na ito. Kung makikita po natin dito, nakalagay po sa ibaba, basahin ang buong detalye. Nakalagay po yung link, manilastandard.net. Ngayon, mga sangkay, pinindot ko po yan. Siyempre, na-intriga ako Tiningnan ko, alam nyo kung anong lumabas, mga sangkay? Eto. Mali tayo. Mali tayo ng pindot. Eto po yung lumabas. Ayan. Page not found. Sorry, the page you were looking for cannot be found. Try searching for the best match or browse the links below. Wala na po. So, ito nga po yung post niya, mga sangkay, Ayan, Number 1 na. Pinagkakatiwalaan si Isko kaysa kay Marcos. Pero bakit mas mataas sa botohan si Marcos? Ngayon, yan po yung video niya. Pinapaliwanag niya mga sangkay.
Isipin nyo to 57 plus 46 equals 103%. Lagpas na lagpas po, mga kaibigan, mga kapatid. Papaano po nangyari ito? So, hinanap ko yung link. Ito yung lumabas. Binura na po ng Manila Standard. Alam niyo kung bakit binura? Kasi mga sangkay, nakaraan pa pala ito. Nagawa nila ng article. Ito po yun. Medyo na-save naman namin. Ayan. Medyo na-save naman namin. February 16, 2022. Okay? Naibalita na pala ito. Nagawa na po ng article. Pero siguro, parang wala gaanong pumansin. Kaya nga lang, nung sumabog na ito ngayon, dahil nga itong mga gigil na gigil maging number 1, ang nangyari, binura po ng Manila Standard. Ang tingin ko dito mga sangkay, mayroon po silang aayusin sa balitang yan. Hindi ko alam kung totoong galing sa SWS, pero I think mali po yung pagkakasulat. Kaya nagkandaligaw-ligaw mga sangkay itong mga follower o alipores ni Yorme. Page not found. Nakapost po yan sa aking Facebook. Puntahan nyo na lamang po sangkay dyan at pindutin nyo yung link. Hindi nyo na yan makikita. Pambihira naman. Ba't naman kasi nagpapakalat ng ganito? Eto mga sangkay, dahil wala na nga po yung link, basahin po natin ito. Ito po yung laman daw. Isko Moreno mas pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino kaysa kay Marcos Jr. Lumabas sa resulta ng SWS survey mula January 28 to 31 na mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan ng ating aksyon. President at standard bearer Isko Moreno na nakakuha ng 70% kaysa kay Bongbong Marcos na tanging 64% lang ang nakamit. So ngayon, asa na yung information na to? Bakit binura ng Manila Standard? Hindi kaya mali ang pagkakasulat at sinakyan ng mga to? Ay, nako naman, sir. Titingnan kasi muna kung totoo o hindi. Ayun, napilitan po yung Manila Standard na burahin. Hindi ko alam kung ibabalik pa nila ang information na yan o talagang totally ibuburahin na nila. Pero kung ibabalik man yan, malamang sa malamang aayusin na po yung information o pagkakasulat. Ito kasi ang problema sa kanila mga sangkay. Masyado po silang gigil na gigil maging number 1. Diba? So eto po. Pinakalat po nila ng pinakalat. Ayan, no? Marami po sila, as in, hindi lamang po si GCash Buy. Marami pa po silang nagpakalat. Pero ano nga ba talaga ang totoong survey? Yun yung tanong. Ano nga ba talaga o asan nga ba talaga yung totoong survey? Eto po mga sangkay, kakalabas lang po nito nakaraang araw. Ayan, no? Nanguna si dating Senador Bongbong Marcos sa survey ng social weather stations na kinomisyon. Ayan. Number 1, Bongbong Marcos. May 50%. Asan si Mayor Isko? Ayun. Pantay kay Manny Pacquiao. Pwede siyang number 3, pwede siyang number 4. 11% lang, kaparehas lamang po sila ni Manny Pacquiao. Ang pumangalawa si Leni Robredo, 19%, pero tingnan niyo yung numero ni BBM. 50%. Hello? %, to, ang layo po. Yan po yung totoong survey.
Ngayon, yung tanong kasi doon sa ano, yung itong information na inilatag po ng mga fans ni Mayor Isko. Yan. Medyo nakakalito din talaga mga sangkay dahil nga po yung pa-survey, kung totoo man yun na galing sa SWS, yung survey doon, ang tanong kung sino ang pinagkakatiwalaang presidential candidate. Ngayon, ang lumabas daw po si Dumagoso. Bakit, kung totoong may ganong survey, bakit pa kailangan magpa-survey ng pinagkakatiwalaan? Kaya nga malakas si Bongbong Marcos kasi sa kanya may tiwala ang taong bayan. Diba? Kung tiwala ang pag-uusapan, ayan na, number 1 na si BBM, oh. Gustong-gusto po siyang iboto ng taong bayan. Ano, boboto yung tao kay BBM na wala silang tiwala? Ganun ba yon? Boboto sila kay Bongbong Marcos. Hindi, wala naman akong tiwala dyan. Sige, pero boboto pa rin ako. Ganun ba yon? Kung totoo yun kung totoo na may pa-survey patungkol po sa pagtitiwala sa isang presidential candidate. Ano itong mga bumoto kay Bongbong Marcos sa survey? Is mga ano lang, mga nangtitrip lang? Pagtripan natin si BBM, kunwari siya na lang. Pero wala kaming tiwala. Anong joke yun? So, hindi po natin alam kung bakit binura ng Manila Standard. Pero isa lamang po ang malinaw. Hindi po nakalalamang si Mayor Isko Moreno kay Bongbong Marcos pagdating sa survey. Ang problema kasi minsan itong mga nagpapasurvey, nakakalito po yung iba, kagaya po nito. May survey na nga kung sino ang gustong iboto ng taong bayan. Tapos kung totoo man na nagpa-survey din yung SWS ng trust rating ng mga kandidato, ano pa yun? Ano yun? Itong mga bumoto sa sa presidential survey is mga mga nangtitrip lang to. So fake news po, mga sangkay Tandaan po natin, fake news po ang pinapakalat ngayon. Burado na po yan. Ito po ang information. Burado na po ang na yan. Hindi na po yan, hindi na po totoo. Ano ba? Burado na po ang information na yan. Check natin. Papakita natin para hindi lugi ang lahat. Yan ang hirap sa kaka-fake news Ayan Burado na po. Wala na. Binura ng Manila Standard. Fiesta sila kanina Nag-fiesta sila. As in, pinasabog po nila yan sa social media. Nakala naman nila, ang dami nila. Ngayon, binura ng Manila Standard. Ang tanong dito, bakit binura? Hindi natin alam, mga sangkay. Basta ang alam lang po natin, number 1 si Bongbong Marcos, dahil mayroon po siyang 50%. Kulelat po si Mayor Isko Moreno. Again, kulelat na kulelat si Yorme Isko. 11% lamang po siya. Pumapangatlo o pumapang-apat, naglalaban po sila ni Manny Pacquiao. Kasi alam niyo mga sangkay, ang labanan po talaga nila ngayon, wala na, si BBM na yun Ilang tulog na lang, Mayo na Saka saan ka nakakita ng ganong klaseng survey na ganong kataas po? First time po ito nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ilang tulog na lang, Mayo na So itong mga to, Mayor Isko, Leni Robredo, Manny Pacquiao, Ping Lacson, naglalaban na lang sila sa second place. Yun yung totoo. Kasi napakalayo. Kaya nga tingnan nyo may mga survey na si Isko Moreno ang pangalawa. May mga survey naman
Kasi marami pang nagpapasurvey, mga sangkay. Kaya nga medyo ingat po ngayon ang mga magpapasurvey o mangguguyo po sa survey dahil maraming nagpapasurvey. Minsan, lumalamang si Isko. Pumapangalawa siya. Minsan naman si Leni Robredo yung pumapangalawa. Minsan si Isko na naman, minsan si Leni na naman. Pero hindi po nagkakalayo yung kanilang score. Hindi po lumalapit kay BBM ng kahit man lang kaunting dikit. Sus Maria Josep. Sa ano na to ngayon? Saan na to dadalhin itong fake news na to? Ay ano? Baka sabihin nyo, picture lang yan. Pandarin natin. Dahil mas mahalaga ang credibility kaysa ho ang pagiging panatiko, ha? Wow! Mahalaga ang credibility kaysa pagiging panatiko. Ngayon, yung fake news niya, ayan, page not found. Diyos mio, Marimar. Hay, nako naman. So, ayun, booking yung kanilang pinapakalat na fake news. Pakalat pa. Masyado kayong excited na maging number 1. Huwag kayong mag-alala, hindi mangyayari yun. Na magiging number 1 si Mayor Isko. Ang layo po. Uulitin ko, ang layo. Malayong malayo. Huwag na po umasa kasi. Okay lang naman na, ikampanya mo yung kandidato, pero yung gagawa ka na ng fake news na patungkol sa survey, na lumalamang si Isko, naku po. Ayan, page not found. So ayan mga sangkay, maraming salamat po sa inyong panonood. Please, pakishare po ang video na to para ma-inform po ang marami sa ating mga kababayan. At syempre, i-like po ito bago po kayo umalis habang nanonood ngayon. So, yun. This is me once again, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless po. Ingat po ang lahat.